Ang sirang daan sa barangay Ned Lake, Cebu South, Cotabato hindi pa rin madaanan dahil sa landslide. Kuha tayo ng mga report sa pag-uulat ng Bombo Radyo Coronadal. Sirang daan sa NED dahil sa landslide, di pa rin madaanan na provincial government na magpapatawag ng sesyon kaugnay sa coal mining operation sa nasabing lugar. Hindi pa rin madaanan sa ngayon ang nasirang kamakailan na concrete road sa Sitio El Dolog, Barangay Ned Lake, Cebu South, Cotabato. Matapos itong masira dahil sa malaking landslide, ang nasirang kalsada ay nagdudulot ng malalang abala sa transportasyon at pang-araw-araw na gawain ng mga residente. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Benedicto Dordas, sa residente ng Sitio El Dolog, Barangay Ned Lake, Cebu, perwisyo ang operasyon ng mining dahil sa patuloy na paghuhukay upang makakuha ng coal ay naging sanhi ng pagguho ng lupa sa nasabing lugar. Ayon sa kanya, hindi lamang 6 ang pamilyang apektado ng landslide kundi mahigit 100 pamilya ang humihiling ng relocation site dahil sa panganib ng karagdagang pagguho ng lupa. Bagamat nagkaroon ng malakas na ulan sa nakarang linggo, sinabi ni Mr. Rolly Dwayne Aquino, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, na maaaring nakatulong sa soil instability ang coal deposit sa ilalim ng lupa. Subalit, ang Mines and Geosciences Bureau Region 12 ay tumangging magbigay ng pahayag hinggil sa kaugnayan ng mining operation at landslide. Ayon sa kanilang opisina, wala silang clearance mula sa Department of Environment and Natural Resources Central Office upang makapagsilita sa ngayon. Una na ring ipinasiguro ng provincial government ng South Cotabato sa pamamagitan ni Vice Governor Arthur Dolo Pingoy na tutulungan ang mga residente at nakatakdang magpatawag ng special session sa February 23, 2026 upang mapag-usapan ang sitwasyon at makinggan ang pahayag ng mga lahat ng ahensya at kumpanya na may operasyon sa nasabing lugar. Ayon kay Pingoy, sa pamamagitan ng nabanggit na sesyon ay matalakay ang lahat ng problema at mabigyan ng solusyon. Sa kasalukuyan, ang nasirang daan ay hindi pa rin ma-access na nagdadulot ng matinding abala sa transportasyon at pang-araw-araw na aktibidad ng mga mamamayan sa Barangay Ned. Ayon sa barangay, walang konkretong timeline na kung kailan ito maaring ma-repair o muling mabuksan sa publiko. Depende sa resulta ng assessment at resources ng lokal na pamahalaan at Department of Public Works and Highways. It involves the barangay, ang munisipyo. So after this, inviting the mayor, ang barangay kapitan, even siguro ang Department of Energy and the company. It will involve siguro landowners. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ako si Bombo Charles Reyes and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.